Habag at malasakit sa mga dukha ang kumakalawkaw sa puso ni Jesus sa kanyang mga pagpapagaling at ginawang himala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig at ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki kaya't tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nitong, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay stirred. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, naranasan mo na ba na para bang bumaliktad ang iyong sikmura sa isang sitwasyon? Lalong-lalo na yung sitwasyon na kahabag-habag, kaawa-awa. Na sobra yung emosyon mo na nakarelate ka sa isang sitwasyon, sa isang kalagayan, sa isang paghihirap, pagdurusa, kamatayan, kabiguan ng isang tao. Na para bang bumabaliktad ang sikmura. Ang tawag dito, steering. Para bang hinahalukay, para bang kinakalawkaw yung ating kalooban na meron kang gustong gawin pero wala kang magawa sa sitwasyon. Dito sa ating gospel, narinig natin na sa isang lugar na tinatawag na Betsata, ito isang ipunan ng tubig o like pool. Imagine, minsan sa isang taon ay meron daw anghel na kumakalawkaw dito.
At ang sinumang kauna-unahang magtampisaw doon after na kalawkawin ng anghel yung tubig ay gumagaling sa anumang karamdaman. Well, that was the belief of the people. Kaya naman, imagine yung mga tao naghihintay. Yung mga tao, yung mga may sakit, nag-aabang na kalawkawin. Ang problema nito, once a year na nga lang, at isa lang ang pwedeng gumaling. Imagine, these people are hoping against hope. Kaya nga, itong sitwasyon dito, 38 years nang may sakit itong lalaking ito. At siguro, pabalik-balik siya doon for 38 years, hoping against hope. Pero ang problema, kapag kinalaw ko na yung tubig, wala naman lang maglapit sa kanya. May nauuna na kasi, imagine, itong mga taong nasa paligid ng pool na ito, they are all in need. Kaya nga sabi, para bang survival of the fittest. Yung bang sinasabi na palakasan, paunahan. No? Kaya nga, itong sitwasyong ito, hindi ba't nakakakalawkaw ng damdamin? We are being stirred kapag nakakakita tayo ng depressing situation like this. And you see that the faith of the people, naghihintay doon, umaasa na mauuna, na pumunta sa tubig kapag kinalawkaw ng anghel ang tubig na yon. But the beautiful thing that happened, mga kapatid, Jesus came. At ano nangyari? Itong lalaking ito na hindi makalapit sa tubig kapag kinalawkaw, si Jesus mismo ang lumapit sa kanya. He is that new water, the healing water. And He is the new, should I say, stirring. He was stirred. Siya'y kinalawkaw ng sitwasyon. Yung habag, yung malasakit, siya mismo yung lumapit sa lalaking ito at nagtanong, gusto mo bang gumaling? Mga kapatid, ang Diyos ang lumapit. Hindi ang mga tao ang lumapit. It is the initiative of Jesus. At saan nanggaling yung kanyang kagustuhang pagalingin ang lalaking ito? Mercy, malasakit at habag. Nakita ni Jesus no for 38 years ang pananampalataya ng lalaking ito at pagsusumikap at kagustuhang gumaling. Bagamat he is hoping against hope, nandun siya, hindi sumuko. Mga kapatid, it's a big message for us. Kung gusto mong kalawkawin ang puso ng Diyos, kung gusto mong kalawkawin ang kalooban ng Diyos, huwag mawawala ng pag-asa. Kahit na minsan we are hoping against hope. Yung pag-asang nanggagaling sa malalim na pananampalataya sa Diyos. And I tell you, Jesus will come to you. Tulad na nangyari sa gospel na ito, hindi yung lalaki ang lumapit kay Jesus, kundi si Jesus mismo ang lumapit sa kanya. Allow Jesus to come to you. Kasi si Jesus mismo ang nakakakalawkaw sa puso ni Jesus ay malalim na pananampalataya, matibay na pag-asa. Ito yung kinakailangan natin. Na sa kabila ng ating mga paghihirap at pagdurusa, huwag mawawalan ng pananampalataya. Huwag mawawalan ng pag-asa. At sigurado, maaantig natin ang kalooban ni Jesus. Hindi niya ipagkakait ang ating hinihiling. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, magdalang habag po kayo sa amin, lalo na sa mga kapatid naming higit na nangangailangan ng iyong kagalingan, ng iyong kalakasan, ng iyong bagong buhay. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.